Malayo pa lang nakita ko naman na yung lubak na yan. Kaya sabi ko, dahan-dahanin ko na nga. Baka madali na naman si Okabango eh. Kaya lang, talagang pag mamalasin ka, mamalasin eh. Ito na ang aming check. Ay po, ina, yun ang nga ba sinasabi ko yung sumabit eh. Sa lakas ng pagtama na yun, napa-bad words tuloy ako. Inisip ko agad, ano kaya yung tinamaan? Sana wag namang critical. Ngayong araw guys, ang nakatakda namin pag-uwi galing sa mahabang bakasyon dito sa Samar. Pabalik na kami niyan ng Maynila. Bilang car owner at padre de pamilya, tayo yung may obligasyon na siguraduhin na maayos yung kondisyon ng ating car. Kaya dito, sinilip ko muna yung mga fluids ng ating sasakyan. Maayos naman ang kondisyon yan. Ang layo nga ng tinakbo mula Maynila, di ba? Pero double check lang natin, baka kasi nabawasan yung langis or baka merong leak tayong makita. Dinouble check ko na rin yung pressure ng lahat ng gulong. Medyo mabigat kami ngayon, puno ng pasahero at ng mga bagahe. Mahirap na maulit yung nangyari dati na nasabugan tayo ng gulong sa alanganing oras at lugar pa naman. 7:45 AM, umalis na kami. 4.5 oras ang biyahe namin papuntang Port of Allen. Dating gawi, dito kami sa Northern Samar dumadaan. Mas mabilis ang biyahe namin dito at mas maikli kumpara doon sa may Catbalogan. Medyo maganda naman ang kalsada rito, although merong mga landslides at mga ginagawang bundok pa. Kaya marami kayong makikita mga malalaking bato nakagulong na sa gilid ng kalsada. Pag dito nga pala sa Northern Samar dumaan, bukod sa Port of Allen, meron pang isang dadaanan na sasakay ng bangka, yung papuntang Lawang. Kung nakikita niyo yung kalsada sa kanan, yun yung papuntang Lawang. Tapos, dito naman sa kaliwa, yung may arko, yan ang papuntang Palapag. Diyan tayo dadaan kasi hindi na tayo sasakay ng ferry. Narinig niyo yun? Pagpasok pa lang natin ng arko, binigyan agad tayo ng Buena Manong Kaldag. Medyo maliit ang kalsada ng Palapag at ang lugar na to community rin kaya dahan-dahan sa pagmamaneho ha. Marami rin kasing tao at mga sasakyan ang dumadaan dito. Kahit yung mga bus at trucks dito na rin dumadaan. Wawarningan ko na rin kayo. Nung unang beses na dumaan kami rito, napakaganda pa ng kalsada na to. Bibihira pa kasi yung dumadaan. Bagong kalsada to eh. Pero nung nalaman na ng karamihan ng kalsada na to, ayan na, nagkasira-sira na siya. This is the third time na dumaan kami rito at ganyan na agad kalala yung kanyang kondisyon. Kung makikita nyo sa dashcam footage ko kung gaano kalakas ang alog, yes, ibig sabihin, ganun kalalim yung mga hukay at mga lubak dito. Kaya kung sedan ang sasakyan mo, hatchback or yung mga lowered na sasakyan, doble ingat ka rito. Kasi ako yung gamit ko dyan, Gilo Okabango na, pero nadali pa ako. Ito, tignan nyo. Malayo pa lang nakita ko naman na yung lubak, kaya nga dinahandahan ko na yung pag-approach sa kanya. Nakakulik ka. Yeah. Ito na ang aming check. Ay po, ina, yun ang nga ba sinasabi ko yung sumabit eh. Yeah. Ito na ang aming check. Ay po, ina, yun ang nga ba sinasabi ko yung sumabit eh. Taas pa naman. Sa lakas ng kaldag na yon, nag-alala talaga ako ng husto. May mga critical parts sa ilalim ng sasakyan natin na hindi pwedeng tamaan ng ganong kalakas. Gaya na lang ng oil pan at yung mismong transmission natin dahil pag nabutas yan, tagas ang ating langis at siguradong malaking gastusan. Lakas pa naman. Goodness. Bit. Buti na lang talaga at hindi makina o transmission ang tinamaan. Itong part lang na to kung saan tayo naglalagay ng jack pag inaangat natin yung ating sasakyan. Kung inaakala nyo natapos na ang lubakan session, naku, diyan kayo nagkakamali. Marami pang dadaan ng lubak at mahaba yan mga boss. Kaya kung dito kayo dadaan, doble ingat. Dahan-dahan muna at huwag bilisan. Huwag kayong mag-alala dahil dito sa Palapag hindi puro lubakan ang makikita ninyo. Bibigyan din niya kayo ng magandang view kagaya nito. You know, maganda oh. Bali ito guys, hindi kami nakaabot dun sa 12 o'clock na biyahe. Hindi nga pala peak season ngayon. Kasi ano na, June 14 na, so may pasok na rin last week. So dumating kami rito 12:30. Ito yung oras ng schedule ng Montenegro. Kung mapapansin nyo, meron 12 o'clock. Isusunod 3 PM. Pero sabi nila dun sa loob, dahil nga wala din masyadong mga pasahero, usually wala din yata yan 3 PM. Usually mga 4 or 5 daw talaga, o kaya 6
worst 6 o'clock. So wag naman sana umabot ng 6 o'clock. Ang tagal namin maghihintay dahil wala pang 1 o'clock ngayon. So 5 hours pa. Pero, hey guys, so mag-aalas 5 na. Tapos meron akong viewer kanina, ang sabi niya, meron palang 3 port dito. Meron pa pala doon sa may bandang Dap-Dap, tapos Bandaronio, Santa Clara. Sabi niya sa may Santa Clara daw every hour meron daw umalis na barko, kaya pala meron ako nakitang barkong umalis na yun. Ayun oh. Sayang, naghintay kami ng 5 oras, 4 na oras mahigit dito. Dahil pasado alas 6 na nakaalis ng Port of Allen yung barko, mag-aalas 8 na kami nakababa ng Port of Matnog. Grabe. Ito yung kauna-unahang uwi namin ng Samar na ginabi na kami ng pagbalik ng Port of Matnog. Dahil gabi na rin, kailangan ng kumain ng mga kasama ko, kaya naghanap ako ng makakainan dito sa Sorsogon. 11:12 PM guys, so nandito na tayo sa Albay na to, kung di ako nagkakamali, parang Darga ata. Sa medyo familiar. Ayan. So paggasolina na rin tayo mga bossing dahil 1 bar na lang tayo. At di na tayo aabot. Mamaya wala na tayong mapagpakargahan. Pero I think mula rito sa pwesto natin, sa kinaroroonan natin hanggang Maynila, aabot na yung full tank natin. Habang hindi ako tinatamaan ng antok, tinuloy-tuloy ko muna yung pagbiyahe. Ayoko kasing gumilid muna, tapos hindi naman pala ako makakatulog. So sayang yung oras, di ba? Kaya kapag tinamaan na lang ako ng antok, doon na lang ako tatabi, tsaka magpapahinga. Pasado alas 2 nang makaramdam ako ng pagod, kaya natulog muna ako. At yun naman din yung oras na gising si Mrs. Pwede namang siyang mag-drive kung tutusin para tuloy-tuloy sana yung biyahe namin. Kaya lang, mas kampante na talaga ako na ako yung nagmamaneho. Isa pa, masyadong madilim sa dinadaanan namin dito sa Bicol at napakarami ring dadaanan ng mga road repairs. Halos 1 oras lang ako nakatulog, pero okay na yon. Gising na ulit yung diwa ko, kaya tinuloy ko na ulit yung pagmamaneho. Guys, nakikita nyo ba yung headlight ko? Pag walang kasalubong, kusa siyang nag-high beam. Tas kapag meron na, naglo-low beam na siya ng kusa. Ang tawag dyan is adaptive headlight. Kapag nililiko ko rin yung aking manibela, lumiliko rin yung kanyang mga headlights. Ang ganda, no? Yan yung isa sa mga features ng aking Gilio Cavango. Guys, eto, meron akong question sa inyo. Makikita nyo na dito tayo sa may Gumaca Bypass Road. Masyadong malalim na palusong to. Kapag kagantong sobrang palusong mga bossing, may mga sasakyan na meron ito, hill descent assist or hill descent control. Tumutulong to para pagpababa. Okay? Yung iba ginagamit dyan para hindi tayo lagi naka-brake. Ayan o, kahit hindi ako naka-brake, mabagal yung pagbaba natin. Parang engine braking, parang ganon. O kaya naman, syempre may mga sasakyan na walang hill descent control. Tingnan nyo, kahit pababa hindi tayo bumubulusok, diba? Ako ganyan ginagawa ako para hindi masyadong umiinit yung brakes. Kasi pag sumobra init ng brakes, pwedeng mag-brake fade yan mga bossing. Ngayon, kapag yung sasakyan nyo naman is walang hill descent control, meron tayong tinatawag na manual mode. Pwede nyo ilagay dyan. Makikita nyo naka-manual kayo. Kayo magse-select ng gear. Select nyo yung lower gear para mas safe yung pagbaba. Hindi kayo bumubulusok mga bossing. Ganon. Bago umakyat ng Old Zigzag Road, nakipagpalit ako kay Mrs. Sabi ko sa kanya, siya mag-drive nang ma-experience naman niya na mag-drive dito sa Old Zigzag Road. Guys, sa mga hindi nakakaalam, naunang matutong mag-drive sa akin si Mrs. at manual driver yan. Itong sasakyan ko automatic, kaya mas basic sa kanya to. Siya nga rin ang nagturo sa akin na magmaneho gamit yung Mitsubishi Lancer ng tatay niya. Nandito na tayo sa Lucena, Quezon. Actually, yung gasolina natin naabot na ng Manila, pero magpa-full tank na rin tayo to be sure. Tsaka medyo mura rito, 78. Parang sa atin magkano? Hindi ko na alam kung magkano. Isang linggo tayo wala. Pag-gasolina na tayo dahil bukas, Tuesday na, baka tumaas na yung gasolina. Wala akong update kung magkano yung may gasolina bukas eh. Ito guys, so nandito na kami sa SLEX. So hindi ko na napakita sa inyo mga bossing na nag-reset na ulit yung ating trip. Ito. So nag-reset siya nung nakaraan nung papunta tayong Tacloban ng pa 1,000 kasi nga 3 digits lang inire-record niya. Tapos ngayon palawas na tayo, hindi ko lang napakita kanya na nag-reset na siya ulit ng another 1,000 niya. So nakaka 2,000 kilometers na tayo and 2,056 kilometers na. Pero malayo pa tayo, parang sa pagkakalam ko parang party pa to ng Lipa, Batangas eh. Yan guys, so finally nakarating na tayo dito sa bahay namin. Inabot kami ng 3:20. Actually, ito rin guys yung pinakamaaga naming uwi. Diba 3 times na kami umuwi ng Samar. So ito yung pinakamaaga. And ito, pakita ko na sa inyo yung naging details ng ating biyahe. Ayan.
So naging total distance trip natin mga bossing. Kung nakikita nyo 132.9 yan, that is actually 2,132.9 kasi dalawang beses na nag-reset. Maximum of 3 digits lang kasi ang ating trip reader. So grabe ang haba ng ating tinakbo. QC to Samar, Samar to Leyte, Leyte to Samar, and then Samar to QC, balikan mga bossing. Ito, tapos yung kanyang sample. Average fuel consumption 10.8 kilometers per liter. Maraming salamat guys sa inyong panonood. Pagod na ako. Isang oras lang ako natulog mula kahapon. Alas 7 kami umalis ng Samar. Papapahinga. Salamat po mga boss. Next video na lang ako magpapaliwanag ng kung ano pa yung mga question nyo. I-comment nyo lang po kung ano yung question nyo regarding sa ating naging summer trip. Thank you po.